Hello mga ka-farmer, no? So kumusta kayong lahat mga ka-farmer? So welcome sa ating channel. So yan, at ito na yung palay natin. So balik na naman tayo sa simula ng pagtatanim ng palay. So ayan mga ka-farmer, no? So iba itong variety sa mga na-upload natin na video ay iba na naman itong na variety ng palay na ating naitanim ngayon. So mag 9 days na pala to ngayon. So ayan mga ka-farmer, oh. So ganyan na yung itsura niya. So ayan. So yan. Sa likod. So ganyan na yung itsura ng ating palay na 9 days after transplanting. So ayan. So ayan yung mga ka-farmer, oh. So hindi pa tayo nag-apply ng abono niyan mga ka-farmer. So ganyan pa yung itsura niya. So baka nasa 15 to 20 days ay pwede na tayo mag-apply ng abono niyan. So ayan. Yun na nga mga ka-farmer, no, sa ganitong stage ng palay ay simulan natin ng pagpapatubig. At medyo hindi na umuulan dito at mag 1 week na hindi umuulan at kailangan nating ibabad ng tubig at unti-unti nang natutuyo yung lupa ng ating sakahan. So yan na nga mga ka-farmer, oh. So kung makikita nyo, natutuyo na yung lupa na pinagtamnan natin. So at kaya pinapatubigan natin. So ayan, dito tayo kumukuha sa may kanal at para absorb ng tubig yung ating tanim na palay. Itong edad pala ng palay ay kailangan talaga ng maging mababad sila sa tubig para maka-absorb sila at para makagalaw yung at sa ganitong edad ng palay ay unti-unti nang kulay berde yung dahon niya. At sa ganitong edad naman ng palay ay kailangang maging malambot yung lupa. Kaya sa ating mga palay ay importante talaga na mayroong supply ng tubig na pagkuhanan para mas maganda yung tubo ng ating palay. So ayan. Pero wag naman sana yung masyadong ibabad ng tubig or malalim yung tubig. So yun lang mga ka-farmer, no, so for today's video at sa susunod na video naman ay update ko na kayo pagkatapos nating magsabog ng abono. So yan mga ka-farmer, no. So yun lang at salamat sa panood at see you sa susunod na video. So salamat.